Pero alam naman natin, since you were boyfriend-girlfriend, how many years ago, hanggang naghiwalay, tapos nagkabalikan, hanggang ikinasal, nagkaroon din kayo ng rocky road, kumbaga. Paano nyo nalagpasan lahat ng yun? Anong... Hindi kasi nung mga panahon na yun, hindi pa kasi talaga kami handa eh. Kumbaga, pareho pa kaming immature. Marami How old pa were kaming... you nung the first time when you were together? 20-something. Oo, bagets. Bagets, oo. Ako mga 19 siguro. 19 years. 19. Ang tanda. 19 years. So talagang you were young. Yes. Kumbaga parang hindi kayo ready. Pero paano nyo nalagpasan yung mga ganon? Anong nangyari along the way that made you come back together? Maraming realizations. Maraming mga bagay na na-miss namin sa isa't isa. Nung time kasi na yun, meron din kaming mga kanya-kanyang mga partners nung nagkahiwalay kami. So doon namin na-realize na parang, hindi pa rin eh, iba pa rin talaga si Dennis. Parang gano'n. So, lalo na nung hindi nag-work out yung relationship na yun, hinahanap ko pa rin siya. Ganun. Pero tanggap ko na hindi na kami magkakabalikan nun. Kasi di ba bad breakup? Oo. Tapos yun, hindi ko naman in-expect na magkakaroon ulit kami ng communication. So, yan. Napanood ko yung interview nyo Yun. kay Tito Boy. Si Dennis ang unang nag-reach out. Yes. So parang through all these years pala, parang ang ano nyo sa isa't isa, siya yung the one that got away. Parang ganun ba? Parang ganun. Parang greatest love nyo siya, tapos biglang nawala, na parang nilolong nyo yung isa't isa. Hinanap-hanap mo, syempre. Oh, ikaw yung unang nag-reach out, Ako. Dennis. Anong naisip mo nun? Ba't kaya parang iba si Jeneline na iba with other... Parang si Jeneline, sumagot ka na maayos. Hindi, syempre, nakatulong din yung mga experiences namin sa buhay para mag-mature kami at alam mo yun, dumating yung realization na, napaka-special pala yung nangyari sa amin noon. And hindi ko alam kung mararamdaman ko pa ulit yun sa iba. Kaya siguro, alam mo yun, hinanap ko ulit siya para maramdaman ulit yun at buuin kung ano man yung nasira sa amin. Oo. At tinanggap mo ulit. Siyempre Then, naman. Oo. Kasi ganun din yung pakiramdam mo. Na-miss mo Ganun din rin yung talaga pakiramdam siya. ko. First love ko siya eh. Kaya grabe yung pain nung nawala siya. Tapos tinanggap ko na lang na wala na talaga. Pero sobrang saya ko nung bumalik siya. Grabe. Gaano kasaya? Gaano Pareho kasaya? kami, syempre, Ikaw guys, din. syempre. Ikaw, Dennis, parang syempre, di ba, parang may kaba rin. I'm sure may kaba nung tatanggapin kaya ako ulit ni Oo Jen. naman. Talagang, syempre, hindi ko alam kung paano ko siya kakamustahin ulit pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos ng lahat ng nangyari. Syempre, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero nung inisip ko na, kailangan mo talagang gumawa ng paraan para may mangyari. So, yun. Nung sinagot niya yung tawag, yun na yun. Sabi ko, ito na. Okay na to. Confident. Ito na, gagawin ko na ang lahat para maging akin ka ulit. Ganun. Eksakto, ganun naman. Meron tayong subreddit na Kamuning Station. So, ito ang tanong from subreddit na Kamuning Station. Paano nyo malalaman kung nahanap nyo na ang the one? Mararamdaman nyo yan eh. Mas yung feeling ng ayaw mo na siyang mawala sa paningin mo. Gusto mo, lagi na lang siyang nandyan sa tabi mo. Yung parang pakiramdam ng hindi mo na kayang mabuhay nang wala siya. Parang ganon. Yes. Did you ask for a sign? When yung pinupursue ka ulit ni Dennis, did you ask for a sign na siguro, Lord, pag binigyan mo ko ng ganito or nangyari ito na yung tao para sa akin. Yun yung pinaka-sign eh. Kasi nung time na naghiwalay kami, parang wala na talaga eh. Malabo na talagang bumalik siya o magkabalikan kaming dalawa. Pero yun na yung pinagdasal ko, na once bumalik siya, yun na yung ibig sabihin nun. Siya na yung the one. Siya na yun, oo.
Ikaw naman, Dennis. Paano malalaman kung siya na yung the Paano malalaman one? kung siya na yung the one? Paano ba? Bukod sa kailangan makilala mo na talaga siya, everything about your partner. Siyempre, ano rin yan eh. Merong kakaibang kuryente na nangyayari sa mga katawan ninyo pag nagdidikit kayo. Hindi ko alam. Kuryente. Dahil ba sa chemical composition ng mga katawan ninyo, parang mararamdaman mo dun pa lang sa vibration ng energy na binibigay Tsaka siguro niya. kahit Dun pa hindi, lang eh. Oo, kahit hindi kayo magkasama, yung parang kahit magkausap lang kayo or kinakausap mo yung tao, may certain, di ba? Connection. Gets mo yun. Mararamdaman mo yung tamang Di ba? pakiramdam na walang mali. Walang mali. Yes. Ito naman, follow-up. Siyempre, iba naman yung magkasama kayo. Iba yung lalagay na kayo sa tahimik or magpapakasal kayo. Kailan nyo nasabi na ito na yung taong gusto kong pakasalan? Siguro dapat ang unang sumagot nito is si Dennis. Kailan yung, ito na yun, I've made my decision, I will marry Jeneline. Oo nga, hindi ko yung natanong sa kanya. Tama. Gusto ko marinig. Kung paano yun? Siguro nung kasi kami ni Jen sa relasyon namin, nasubukan namin na magsama sa Yes. isang bahay, magkasama ng matagal. Siguro napakaganda rin na masubukan yung bagay na yun. Kasi syempre, kapag kasama mo isang tao sa bahay, doon mo makikita yung totoo niyang ugali, kung paano ba talaga siya. So, nung ilang taon na magkasama kami. This is the pandemic, no? Ito yung pandemic time, Well, no? before Before pa. pa. Before pa, oo. Lalo na nung dumating yung pandemic, syempre, yun yung pinaka... Na-stuck talaga kayo sa bahay kayo. Oo, yun talaga. Doon mo talaga masusubukan yung tibay ninyo ng pagsasama ninyo. Siguro, sabi ko, nung naranasan namin yun, eto na, wala na talagang iba. Noon pa lang, siguro mga ilang years pa lang kami sa relationship, parang turingan na namin, minsan tawag namin sa isa't isa, asawa. So, Yes. doon pa lang pag nakilala mo na lahat-lahat sa kanya, doon mo talaga masasabi. Dahil napaka-importante na makilala mo talaga lahat-lahat doon sa taong yun bago ka magdesisyon ng isang napakalaki. Ano yung pinaka-trait ni Jeneline that made you really decide na she's the one for me? Bukod sa maganda, mapagmahal, mabait. Parang lahat perfect Oo naman. nga, napakaswerte yung mga talaga. Kasi bukod doon, nandun din yung pag-aasikaso niya sa lahat ng mga mahal niya, sa lahat ng miyembro ng pamilya, yung oras na binibigay niya, yung selfless love talaga na yun siguro yung pinaka-importante na iniisip mo yung iba bago pa dun sa sarili mo. So, Wife material talaga. wife material talaga. Jen, narinig mo na. Ikaw, kailan mo naman, ito na yon si Dennis na talaga. Idadagdag ko na lang doon sa sinabi ni Dennis kasi parang ganun din yon. Pero nung nakita ko kung paano niya mahalin si Jazz, yun talaga yung, sabi ko, ito na yun. Yung hinahanap na siya ni Jazz, Yes, ganyan. Tapos oo. pagka, actually, mas close silang dalawa. Oo. Kasi ako yung mas disciplinarian, so mas Yes. medyo tough. Si Dennis kasi siya yung mas, hi, play, ganon, love, ganyan. So, nung nakita ko na si Jazz talaga kung paano niya alagaan, yun na. Oo. Pinitawan ko na lahat. Ito na yun. Kung kaya niyang mahalin yung anak mo more than you. More than you, no? Di ba? More than you na girlfriend niya or fiancé niya. Parang yun na yun. Yun na yun for you. Ikaw naman, paano ka kay Calix? Si Calix, bihira naming makasama. Pero pagka nagkakasama kami nila Calix, may mga moments na siya kasama ko mag-dive. Yeah, Mag-dive kami, nag-out of town kaming dalawa. Mag-dive kami, iwan namin siya. Oo. Tapos, manunood ng mga training niya. Ganun, support sa kung ano yung mga ginagawa niya. Kung ano yung mga gusto niyang gawin sa buhay. Andito lang ako para sumuporta. Oo. Kumbaga, tinuring nyo na parang kadugo Parang sa akin. yung Parang mga sa akin anak na talaga. niyo. Oh. Oo. And that's good. And that's, grabe. That's the best. That's the Oo. best. That's the best.